Okay. Hello my dear, another day, another pick a crystal na naman tayo mga my dear. So uunahan ko na kayo mga my dear. Meron tayong timestamp sa ating description box down below kung ayaw mong mapakinggan ang ating intro, which is ipapakilala ko my dear yung ating mga stone or mga crystal na gagamitin sa ating pick a crystal ngayon, okay? So especially my dear kung ang napili mo ay ang ating pyrite. So ito pala my dear yung ating mga gagamitin na crystal sa ating reading today. Ayan, pwede mo siyang i-screenshot my dear. If just in case na matagal kang mamili, ayan. Or pwede mong i-post ang video, ayan. Ngingiti lang ako for thumbnail. Ayan, dito ko na rin kukunin yung thumbnail na makikita mo mamaya. Ayun. Ganon. Okay, so ipakilala na natin to. So, my dear, kung napili mo tong pyrites or itong obsidian kahit saan dito at hindi ka interesadong malaman kung para saan to at kung ano tong mga ito, you can actually go sa ating description box and then i-click mo na yung timestamp doon. Nandoon na yung pyrites at saka yung obsidian. Ayan, go ka na doon. Okay, so let's go na tayo mga my dear. Papakilala ko na sa inyo my dear ang ating mga crystal or ang ating mga brilyante. First stone natin my dear is the black obsidian. Okay, so meron akong kodigo dito, stone of clarity. Okay, so kung medyo maulap ang iyong kaisipan, maraming mga mental blockage, okay, hindi makapagdesisyon, this crystal my dear will help you. Can release emotional blockage na may kinalaman sa physical at spiritual my dear. So kung merong mga blockage sa yung physical at saka spiritual, makakatulong my dear ang ating black obsidian. Okay? Help stress and tension. Kung lagi kang stress at tensionado my dear, just hold this or wear this. Meron siyang mga bracelet, pendant or quintas my dear. Magsuot ka lang nito and mawawala my dear o mababawasan ang iyong stress at ang tension. Okay, personal growth, okay, for improvement. Okay, so kung gusto mo pang mag-improve, gusto mo pang mag-enhance, gusto mo pang mag-grow bilang isang tao, bilang isang individual, gusto mo pang ma-enhance, ma-explore kung saan ka magaling, maganda tong stone na to or crystal na to. Detoxification, okay, pang detox, okay, sa mga toxic na energy, pwede din, sa mga kinakain mo, sa pollution, at kung ano-ano nakakatulong din siya, my dear. Pero ang sa akin lang niya talaga, focus niya talaga, I think is more on negative energy, more on detoxification sa negative energy, okay? Mga traumatic na emotion, okay, old traumatic emotion or energy, matatanggal nito or matutulungan ka my dear na maalis yung mga yon. Okay, so ito my dear ang ating black obsidian. Meron itong bracelet, meron itong pendant. Ang hawak ko ngayon ay tower, maganda para sa lamesa, pang display. Meron din dito mga bolang crystal, okay, crystal balls. Maraming mga design ng ating black obsidian. Okay? And then, iba-iba din sila ng price. At hindi ako nagbebenta. Para, kung magbebenta man ako, may dear, po-post ko sa ating Facebook page. Kaya, i-follow nyo ako sa ating Facebook page, apo.j. Okay? So, let's go tayo, my dear. Ang ating next stone, my dear, ay ang very beautiful, the fool's gold. Kasi mukha siyang gold, pero hindi naman siyang gold. Siya ay pyrites. Okay, this is the pyrite stone. Okay, actually stone siya, hindi siya crystal. Okay, stone. Okay, the pyrite stone. Ayan, very very beautiful. So, ano ba to my dear? Ano bang purpose nito? Actually, isa to sa pinaka-paborito ko my dear. Dahil na rin sa itsura niya at saka sa benefits niya. Okay, healing stone kasi to my dear, or healing crystal. Okay, ang target niya my dear is yung iyong mind, body, and soul. Okay, so yung mind mo, kung stress ka, marami nangyayari dyan, tutulungan ka nito my dear na mag-heal ka. Okay, ang iyong body. Okay, so kung meron ka mga aches, mga pain, okay,
and your spiritual. Okay? Basta mind, body, and soul. Kaya niyang pagalingin or kaya kanyang tulungan na mapagaling yun, my dear. Nakalagay pa dito is, ayun pala, energy booster. Okay? Physical strength. Okay? So, pag hawak mo to, my dear, parang malakas ka. Okay? Parang gano'n, no? Nakakabuhat ka ng mga mabibigat. Hindi naman as in sobrang bigat, pero parang meron kang physical strength. Okay? Enhance mental clarity. Madali kang nakakapag-desisyon, madali kang nakakapag-isip, madali kang nakakagawa ng mga solusyon, yung mga ganon. Okay? Help you in problem solving. Yun na nga, enhance your mind. Okay? Clarity, mental clarity. So, kung meron kang mga problema, agad ka makakaisip ng paraan kung paano masusolusyonan. Okay? And very energetic ka, my dear, pag meron kang ganito. No? Maski sabihin mo na, my dear, na meron kang nararamdaman, or pero parang medyo nanghihina ka, parang ganun. Basta meron kang ganito, parang ano siya, parang energy. Nakaka-boost nga siya ng energy. Kaya gustong-gusto ko to, my dear. Isa sa mga paborito kong mga stone and crystal, the pyrites. Okay? So, sana, my dear, nakapili na kayo sa dalawa, sa dami kong sinabi, okay? So, sa mga nakapili ng Black Obsidian, stay kayo dito, my dear, kasi mag-uumpisa na ang inyong reading. Sa mga nakapili ng Pyrites, you can actually go sa ating description box down below at i-click nyo doon ang nakasulat na Pyrites, okay? So, let's go na tayo, mga my dear. Tatabi ko lang yung aking kodigo, okay? So, let's go tayo, my dear, sa mga nakapili ng Pyrites. Black Obsidian, sorry naman. Black Obsidian, ayan, okay. Let's go tayo, my dear. Tingnan natin what is happening. Anong meron? Mag-oracle card ako, my dear. Okay, oracle card muna tayo. Sa mga nakapili ng Black Obsidian. Black Obsidian, okay, meron kang dalawang card. Okay, we have here aid, okay? Energy ng aid or help, okay? And conflict, okay? So, my dear, nakukuha ko dito, my dear, na this time is the time na hindi mo kailangan ng panghusga or sumbat galing sa mga tao sa paligid mo. Hindi din ito yung panahon para awayin ka sa mga nakapili ng Black Obsidian, okay? Hindi siya makakatulong, okay? Parang kailangan mo ngayon ng comfort, kailangan mo ngayon ng help. Hindi makakatulong ngayon yung panunumbat, paninisi, okay? Pagbibilang ng iyong mga kamalian, okay? Hindi siya makakatulong. Let's go tayo, my dear, additional cards. Kailangan mo ngayon ng tulong or ng assistant, hindi panghuhusga. Okay? Hindi mo kailangan ngayon ng panghuhusga. So, posible din, my dear, na baka merong mga tao na imbis na tulungan ka ay hinuhusgahan ka. Okay? I wish I had treated you better. So many things remind me of you. Okay? So, dito lang, my dear, meron mga tao na isinisisi sa'yo, my dear, ang lahat. Okay? And posible na nagiging question din sa'yo, my dear, kung naging masamang tao ba talaga ako sa kanya para gawin niya sa akin to. Napabayaan niya ako. Yun ang nakukuha ko dito. So many things remind me of you. So marami kang magagandang bagay na naaalala sa connection ninyong dalawa. Pero parang sa kabilang energy, puro galit lang yun nasa kanya. No, galit na galit siya sa'yo, parang gusto niyang manakit, parang gusto niyang, yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Parang gusto kanyang sumbatan, parang gusto niyang sabihin sa'yo na kasalanan mo lahat to, hindi mo ko trinato ng maayos. Ngayon, nagdudulot to sa'yo, my dear, ng parang mas malalim pa na tanong or parang pagkagulo na hindi ko ba talaga siya trinato ng maayos, hindi ko ba talaga siya minahal, parang ganon. Kasi alam mo, my dear, sa puso mo, sa isip mo na minahal mo siya or ginawa mo lahat ng makakaya mo. Okay, yun na nakukuha ko dito, my dear. So, yung eksena dito, my dear, o yung energy na nasasagap ko dito is sa'yo at saka sa isa pang tao. Na galit sa'yo. Okay? Na imbis na tulungan ka, imbis na intindihin ka, gusto ka pang sumbatan.
At baka gusto ka pang saktan. Yun ang nakukuha ko, my dear. Gusto pang makipagtalo sa'yo. I could be your hero, baby. Okay? So, ang nakukuha ko dito, kanta yan na, I could be your hero, baby. Okay? So, parang ang nakukuha ko dyan, my dear, is yung mga pangako niya sa'yo, di ba? Nasaan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Okay, kasi this time, my dear, ngayon mo kailangan yung mga promises niya eh. Ngayon mo kailangan yung mga promises niya. Ngayon mo siya kailangan. 'Di ba yung mga pangako, baka meron din mga pangako, my dear, na parang nabaon na lang sa limot. Okay, ano nakukuha ko dito? Pinababayaan ka, my dear. At pinababayaan ka niya, my dear, o ginagawa niya to nang dahil sa labis na galit. Okay? Labis na galit. Nagagalit sa sa'yo. May nakita ako naka-flip na card. Okay? Labis na galit. May mga tao na nagagalit sa'yo or merong tao na nagagalit sa'yo. Gusto niyang isisi sa'yo lahat. Kasalanan mo daw lahat, my dear. Kasalanan mo daw. Okay? Kaya lagi kayo nag-aaway. Kaya daw hindi nga natinupad yung mga pangako niya. Kaya daw siya nagbago kasi kasalanan mo daw lahat. Kaya daw hindi ka na niya tinutulungan, kaya daw tinitiis ka na niya. Kaya daw iniwanan ka niya kasi kasalanan mo daw lahat. Ngayon, nagtatanong ka, kasalanan ko ba talaga lahat? Okay? Pero para sa akin, parehas kayo may kasalanan. Yun ang nakukuha ko. Okay, we have here the Queen of Cups. Iniintindi mo at inuunawa mo kung sino man tong tao na to. Baka kulang lang siya sa bakuna, baka hindi lang siya napainom ng tiki-tiki plus for baby, iniintindi mo. And nakukuha ko dito, my dear, napakarami mong sakripisyo sa tao na to. Sobrang dami mong sakripisyo sa kanya. Okay, inintindi mo siya, baka meron din kayong anak. Yun na nakukuha ko dito. The Knight of Wands. Ang dami mong ginawa, my dear, para sa kanya. Ang dami mong sinakripisyo para sa kanya, my dear. Kumbaga, ang nakukuha ko dito, my dear, parang tinakpan mo lahat ng pagkukulang niya. Lahat ng kulang sa kanya, tinakpan mo, pinunan mo. Pero parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya. Okay? Ngayon, parang binabaliktad niya yung sitwasyon, my dear. Kasalanan mo daw lahat, ikaw daw lahat ang may gawa. We have here the justice. Pakiramdam mo, my dear, parang naabuso ka. Pakiramdam mo parang napagsamantalahan ka. Okay? Posible, my dear, na baka iniwanan ka rin ng napakaraming problema nitong tao na to. Okay? Baka ibinigay na lang sa iyo lahat ng obligasyon. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Next energy, my dear. Next card. Tingnan natin. Next energy, next card. Okay. Ayun. The Nine of Pentacles. Okay? So, iniwanan ka nga talaga niya mag-isa. Okay? Iniwanan ka niya mag-isa. Yun ang nakukuha ko sa... Kasi ang energy ng Nine of Pentacles is single energy yan. Inabandon na ka, my dear. Okay? So, sinasabi mo ngayon, my dear, nasa na yung mga pangako mo? Nasa na yung mga mabubulaklak mo na sinasabi sa akin noon? Bakit bigla kang nagbago? Yun ang nakukuha ko dito, my dear, na energy. Iniwang ka niya. Okay, we have here the Ace of Swords. Okay? So, nakukuha ko dito, my dear, na tinatanong mo rin siguro, my dear, hanggang kailan ka magsasakripisyo sa tao na to? Hanggang kailan ka magtitiis sa mga iniwan niya, my dear, na pasakit sa'yo? Yun ang nakukuha ko. Ang bigat naman itong reading na to. Okay? Next. Hanggang kailan mo siya iintindihin? Hanggang kailan mo siya uunawain? Okay, we have here the Eight of Wands. Message of the universe. Okay, posible, my dear, na sasagutin na ng ating buong may kapal yung mga tanong mo, my dear. Okay? Kung hanggang kailan ka magtitiis, anong kaya mo pang isakripisyo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Next card is, okay, the Five of Pentacles. Okay, my dear. Ang nakukuha ko dito, my dear, blockage mo siya. Okay? Kaya siya tinanggal sa buhay mo kasi blockage mo siya. Okay? Siya ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakaipon. Siya ang dahilan kung bakit nalulugmok ka sa iba't ibang problema. Yun nakukuha ko dito, my dear. Okay?
Next is the strength card. Kailangan mo magpakatatag, my dear. Malalagpasan mo to. Kino-confirm dito, my dear, ng ating mga spirit guide, ng ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa, na malalagpasan mo to. Kailangan mong matutunan, my dear, na hindi, kumbaga siguro maging lesson learned sa'yo to, my dear, na wag kumapit, wag basta-basta maniniwala, wag kumapit sa mga mabubulaklak na salita or mga pangako, because action speak louder than words. Okay, you need to be very strong. Okay, kailangan mo tibayan ang loob mo sa mga nakapili ng Black Obsidian. Okay, we have here the devil, energy of distraction. Dinedemonyo ka lang nito, my dear. Okay? Para hindi mo makita na sa kabila ng nangyari sa'yo, sa kabila ng mga pinagdaanan mo, may naghihintay pang magandang buhay sa'yo. Okay? Baka posible, my dear, na brainwash ka nitong tao na to na ako na lang ang magmamahal sa'yo, ako na lang ang tatanggap sa'yo, ako lang ang tayong tao sa mundong to, ako lang ang makakatulong sa'yo. No, my dear. Baka posibleng pinaramdam sa'yo ng tao na to yung sobrang pagmamahal na akala mo siya lang ang kayang mag-provide at kaya lang magbigay sa'yo. Baka siguro siya, pinaramdam sa'yo ng tao na to yung pagmamahal o itong tulong na akala mo siya lang talaga yung may kayang magbigay sa'yo. Pero sinasabi dito, my dear, na hindi. Marami pang oportunidad ang naghihintay sa'yo doon sa labas. Marami pang naghihintay sa'yo na oportunidad, my dear. Huwag kang ma-stuck dito. Okay? Oo, kailangan mo ng tulong, pero umpisahan mo sa sarili mo, my dear, para magkaroon ng law of attraction. Tulungan mo ang sarili mo, ibangon mo ang sarili mo, para pag nakita ng ibang tao na binabangon mo yung sarili mo, inaangat mo yung sarili mo, ma-motivate din sila, my dear, na ay, ang sarap tulungan nun, no? Tutulungan ko yun. Okay? Kadalasan, my dear, yung tulong na yan, hindi yan nanggagaling sa mga close, sa mga kakilala natin, sa mga friendship natin, sa kamag-anak natin, or kahit mismo sa kadugo natin, my dear, hindi yan nanggagaling, or kahit mismo sa asawa natin, hindi yan nanggagaling. Minsan nanggagaling yan sa ibang tao, completely stranger. Okay? Last card is the Two of Swords. Denial ka, my dear. Okay? Posible, my dear, na pinaikot-ikot ka lang nitong tao na to. Pinaasa ka lang nitong tao na to. Ngayon, yung nakuha niya na yung gusto niya sa'yo, ayan. 'Di ba? Parang nagbubuhay, ano na siya, binata or dalaga, yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Eight of Swords, my dear, nasa isang trap card ka na sitwasyon, pero my dear, lagi mong piliin na maging positibo. Lagi mong piliin, my dear, na mangarap. Lagi kang kumapit sa ating buong may kapal, okay? Sa ating buong may kapal, sorry. Samahan mo ng dasal, sipag, okay, positibong pananaw sa buhay, at lahat to magiging maayos din. Lagi mo sasabihin sa sarili mo na merong dahilan kung bakit mo pinagdadaanan lahat to, my dear. Kasi lahat ng pagsubok, lahat ng sakuna, lahat ng mga, kung ano man tong pinagdadaanan natin, my dear, may dahilan kung bakit ibinigay sa atin to. Hindi ibibigay sa iyo yan kung hindi mo kaya. Ibinigay sa iyo yan, my dear, kasi kaya mo at makakatulong yan sa iyo bilang isang tao. Okay? So, my dear, sa mga nakapili ng Black Obsidian, sana nakatulong ako sa inyo. Sana nalinawan ka, my dear. Sana nabunutan ka man lang ng tinik or nagkaroon ka ng clarity. Yan ang mensahe na dulot sa iyo ng ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa, at dahil sa pagpili mo ng Black Obsidian. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, yan ang reading mo. Somehow, kung nagustuhan mo to, my dear, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And of course, please like, please to share, please to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear! Okay, Pyrites sa mga nakapili ng ating very beautiful, napakaganda talaga na Pyrites. Okay, Pyrites, the shining, shimmering Pyrites. Eto na, my dear, ang inyong reading. Okay, my dear, so gagamit tayo ng Oracle card sa mga nakapili ng Pyrites.
Tingnan natin. So, bali, tatlong oracle card. Okay, we have here the energy of goals. Okay? Goals, pangarap sa buhay, mission. Okay? Mostly, my dear, purpose, no? Ano bang purpose? Ano bang goal mo sa buhay, di ba? What is your goal in life, di ba? Bata pa lang tayo, may tinatanong na sa atin yan. Anong gusto mo pag lumaki ka, di ba? So, nandoon yung energy. What is your goal, my dear? Sa mga nakapili ng Pyrites, okay? Sa usapin ng spiritual, ano ba talaga ang iyong misyon sa mundong ibabaw, okay? Let me see, my dear. Eto daw. I couldn't let you get close to me, okay? So, parang meron ka ditong hinaharangan. Yun ang nakukuha ko, my dear. Sana hindi yung goal mo. Sana hindi yung mission mo. Okay? So, ang nakukuha ko kasi na energy, my dear, is more on parang iniiwasan mo. Parang ganun ang nakukuha ko. Meron kang iniiwasan. Meron kang parang ayaw tanggapin. Yun ang nakukuha ko, my dear. Parang gift or parang kakayanan. Yun ang nakukuha ko. Parang merong ino-offer sa'yo, my dear, na uy, para dito ka, ito yung mission mo. Pero parang tinatanggihan mo or nilalayuan mo ng nilalayuan as much as possible. Parang walang acceptance ang nakukuha ko dito. Parang ayaw mong tanggapin. Okay? Parang may binibigay sa'yo pero ayaw mong tanggapin. Ayaw mong i-accept. Okay, tingnan natin, my dear. What is this? Love me. Okay? Love me. Love me na energy, love me. I think it's more on passion. Okay? It's more on passion. Passion. Okay? So, my dear, ano ba talaga yung bagay na gustong-gusto mong gawin? Okay? Parang yun ang nakukuha ko dito eh. Bagay na gustong-gusto mong gawin or pwede mong pag-aralang mahalin. Yun ang nakukuha ko dito, my dear eh. Okay? Kasi parang sa relationship, hindi to maganda, my dear. Kasi parang ipinipilit mo yung sarili mo. Hindi mo matanggap na hindi ka mahal ng tao. Hindi to maganda sa relationship. Sa energy din naman, my dear, ng mission or ng goal, parang binibigyan ka ng goal o ng parang task gagawin, pero ayaw mo kasi katuwiran mo. Hindi ko naman gusto to eh. Hindi naman, parang nag-graduate ka, my dear, ng isang course. Hindi naman ito yung graduate ko na course. Hindi naman to yung pinag-aralan ko eh. Of course, ganun talaga ang buhay, my dear. Meron nga dyan eh, graduate ng ang gaganda pa ng mga natapos, pero pagdating sa ibang bansa, anong trabaho? 'Di ba? Kasi sa mundong to, kailangan flexible ka. You need to be flexible. Pangit yung mindset, my dear, na ito kasi ang nakagisnan ko, eto lang. Dapat you need to be flexible. You need to adapt. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear. Kumbaga, pag maiksi ang kumot, kailangan mo mamaluktot. Meron ka ditong parang ayaw tanggapin, my dear. Let's clarify this. Let's do some additional cards, okay? Ayaw mong tanggapin kung sa relationship to, hindi to maganda. Okay? Sa mga nagtatanong dyan, bakit ganun? Paulit-ulit lang yung cycle ng buhay ko. Paano? Ayaw mo daw tanggapin eh. May ino-offer sa'yo, ayaw tanggapin. Okay? Parang ako dati, ilang beses na ako tinatawag nitong calling na ganito. Ayaw ko tanggapin kasi hindi naman ito yung forte ko eh. Hindi naman to yung pinag-aralan ko nung college ako eh. Hindi ito. Pero malay ko ba na pag pinasok ko to at tinanggap ko, dun pala mababago ang buhay ko. See? Ilang taon ko tong tinakasan, ilang taon ko tong iniwasan, my dear. Okay? We have here the Four of Pentacles. May problema nga sa usapin ng pinansyal. At hindi ito mababago, my dear, hanggang hindi mo natututunan na mahalin kung ano yung nagdadala sa'yo ng pera. Believe me, my dear, kailangan mong mahalin yung trabaho mo. Okay? Kailangan mong matutunan na mahalin ang iyong work. Maniwala ka.
Kasi dati ako, katuwiran ko lang, basta sumasahod lang ako, yun lang. Pero iba pala talaga, my dear, pag nasa puso mo, my dear, yung ginagawa mo. Kahit anong trabaho pa yan. Okay? Let's go. We have here the 10 of Cups. Problema sa pinansyal, lalo na sa loob ng pamilya. Okay? So, meron kang pinagdadaanan na problema sa usapin ng pinansyal, posibleng kapos sa usapin ng pinansyal. Kasi, paano ka magkakapusin sa usapin ng pinansyal? Una, inflation. Alam naman natin lahat tumataas, 'di ba? Bilihin and everything, lahat. So normal lang 'yon. Tapos parang hindi mo pa alam kung anong goal mo in life. Hindi mo alam talaga kung anong gusto mong mangyari. 'Di ba? Alam mo, my dear, madali lang, my dear, na mangarap ka ng bahay, kotse, maraming pera. Madali lang eh. Pero dapat malaman din natin kung ano yung mga dapat natin isakripisyo. Okay? Lahat yan may sakripisyo. And wala kang goal, kaya hindi mo rin alam kung ano yung mga dapat mong isakripisyo. Meron ka lang gustong mangyari. Mag-iba yung gusto mong mangyari sa goal. Mag-iba yun. Gusto ko, my dear, mailipat to. Mailipat to doon sa kabilang kanto. Pero hindi talaga yun yung goal mo eh. Kasi kung yun talaga yung goal mo, everyday, yun ang nasa isip mo. Kasi hindi, araw-araw iba nasa utak mo. Okay? Tingnan natin, my dear. Tinatanggi mo eh. Ayaw mong tanggapin. Dito, my dear, parang tinatanggap mo, hindi mo rin matanggap, my dear, na maraming kakulangan sa loob ng pamilya. Okay? Justice. Okay? Posible, my dear, na pakiramdam mo rin para kang naaabuso. Okay? Sa energy ng justice, parang trabaho ka ng trabaho, bigay ka ng bigay, provide ka ng provide, effort ka ng effort, 'di ba? Ang hirap talaga nung ganun, my dear. Yung titiisin mo yung isang trabaho na hindi mo gusto, 'di ba? Kasi naranasan ko 'yan eh. Pumasok ako sa isang trabaho, hindi ko gusto, tapos yung pera, dadaling ko sa pamilya, gagastusin, i-provide, wala pang ilang linggo, ubus na yung pera. Wala na tira sa sahod. 'Di ba? Ang pangit sa pakiramdam, yung typical na hindi ko gusto tong trabaho na to, pero yung pera ang bilis maubos. Ang tagal kong pag-ipunan yung pera, pero ang bilis maubos. Ang pangit sa pakiramdam, my dear. Okay? Kung magsasakripisyo ka na rin naman, my dear, sagad-sagarin mo na. Okay? We have here the King of Wands. Ang pinaka-focus ito, my dear, is kung kailan matatapos tong problema mo, ano ba ang mangyayari sa akin in the future? Hindi dapat ganyan ang mga tanong mo, my dear. Ano ba ang kaya mong isakripisyo para sa pangarap mo? Ano ba, una mo na tanongin mo muna, my dear, ano ba talagang gusto mo mangyari? Pag nalaman mo na kung anong gusto mo mangyari, ano ba ang kaya mong isakripisyo? Bibigyan kita ng example, my dear, ha? Baka naguguluhan ka. No? Ang goal ko ay makapagtayo ng bahay. Para makapagtayo ka ng bahay, anong kailangan mong gawin? Okay? Babudgeting ko ang pera. Hindi muna ako mamumudmod. Hindi muna ako lalabas tuwing weekend. Hindi muna ako magsha-shopping. Okay? Ganun yun, my dear. Kasi once na sinira mo yung mga rules na yan, wala na. Okay? Baka ang dami mong pangarap sa buhay, pero kung paano ka humawak ng pera, iba. Balik tayo dito, my dear. Sa pinakaunang card. Baka merong inilalatag sa'yo ang universe, okay? Baka merong sinasabi, oy, para dito ka. Pero ayaw ko niyan kasi madumi. Ayaw ko niyan kasi nakakapagod. Ayaw ko niyan kasi, madudumihan yung kuko ko. Gusto ko malinis lang yung kuko ko. 'Di ba? Meron akong kakilala, my dear, nagtatrabaho siya sa office, nag-convert yung kanyang profession sa farm. Mas mayaman siya ngayon compare yung nagtatrabaho siya sa office. Plus, amo siya. Siya ang boss. Hindi siya ang nangangamuhan. Hindi na nga lang siya kasing puti noon. Hindi na nga lang siya kasing kinis noon. Hindi na nga lang kasing ganda ng kuko niya. Yung mga kuko niya noon. Pero, ang kanyang bangko, my dear, umaapaw sa pera. Okay? Kasi, pinakinggan niya yung calling sa kanya. Na dito siya mabubuhay sa agriculture. Dito siya dapat. Okay?
meron siyang, of course, meron siyang mga hindi gusto doon, kagaya ng linta, uod, hindi niya mga gusto yan. Pero habang tumatagal, nakasanayan niya na rin. Baka may ganun na calling sa'yo, my dear. So, you need to stop, look, and listen kasi baka merong calling. Hindi ko naman sinasabi, my dear, na agriculture ka rin, di ba? Doon ka rin sa taniman o sa palayan ka rin. Pero baka merong ibang calling sa'yo na parang pinipilit mong iwasan because of ayaw mong mangitim, or ayaw mo ng ganito, or ayaw mo ng ganyan, or ayaw mo magsakripisyo kasi mapupuyat ka, di ba? My dear, once na meron kang pangarap, kadikit nun, my dear, is sakripisyo. Maniwala ka, my dear. Walang pangarap na hindi nag-umpisa sa sakripisyo. Lahat yan, my dear, sakripisyo. Okay? Let's go tayo, my dear. Let's go. Medyo may aggressive yung energy mo regarding sa mga bagay na gusto mo. We have here the 7 of Pentacles. Guess what? Good news! Sinasabi, my dear, ng ating cards over here na lahat ng minamanifest mo, my dear, ay pagkakaloob sa'yo. Makukuha at makukuha mo rin, my dear, sa tamang panahon. Ibig sabihin, yayaman ka. Okay? Makukuha mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. We have here the 2 of Wands. Kailangan mo lang talaga magdesisyon. Okay? Kailangan mo magdesisyon, kailangan mo tingnan, nag-grow pa ba ako dito sa ginagawa ko? Or ilang taon mo na to ginagawa, paikot-ikot lang, paulit-ulit lang. My dear, pag yung isang bagay, paulit-ulit mong ginagawa, tapos walang nagbabago sa buhay mo, huwag kang matakot, my dear, na lumabas dun sa comfort zone mo. Paulit-ulit na nangyayari. Ilang taong ka na nagtatrabaho, ilang taong ka na nagtitiis dyan, baka kailangan mo nang umalis dyan. Okay? Baka kinakailangan mo nang lumipat ng trabaho. Okay? Next. Okay? We have here the King of Cups. Meron kang hinihintay, my dear. Okay? Wala namang masama, my dear, na mag-manifest ka or hintayin mo, my dear, law of attraction. Pero, samahan natin ng action. Okay? Samahan natin ng action, mga my dear, ha? Okay? Next. And yung calling mo, my dear, pakinggan mo. Kung ano yung calling sa'yo. Kasi lahat tayo may calling. Lahat tayo mayroon nakatakda na, alam mo yun, talagang dun tayo magiging masaya. No? And of course, wag nating aalisin sa lahat ng ginagawa natin, mahalaga na nakakapag-provide tayo ng service. Kasi pag nagtatrabaho ka na walang service, hindi yan mag-work. Yan ang number 1 key. Okay, the 2 of Pentacles, my dear. Okay? So, kaya mo naman, my dear, paglabanan tong problema sa usapin ng pinansyal. Sa ngayon nga lang, parang walang masyadong usad sa usapin ng pinansyal. Huwag ka lang magpa-apekto, my dear, sa mga energy sa paligid mo kasi parang medyo madrama yung paligid mo. Maraming mga eksena. Posibleng meron din mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Isa din to, my dear. Baka naaabuso ka rin sa usapin ng pinansyal, my dear. Baka bigay ka lang ng bigay, walang give and take, trabaho ka ng trabaho. Isa din to, my dear, ha. Isa din to sa sumisira sa mga goals natin in life, sa mga plano natin sa buhay. Baka naman, my dear, nasa tamang lugar ka na ngayon at ang denial naman dito is, my dear, yung typical na pinapakinabangan ka lang kasi may denial energy ka dito eh. Kumbaga parang hindi ka naman talaga mahal, pinapakinabangan ka lang, hinuututan ka lang, pineperahan ka lang. So, kailangan mo rin, my dear, i-analyze yun, okay? Kasi baka hindi naman literal na as in yung trabaho mo ang problema, baka naman din yung mga tao sa paligid mo ang problema, okay? Kaya hindi ka nakakaipon, kaya hindi mo natutupad yung mga pangarap mo, kaya ang naging rotation mo na lang, my dear, ay tulog, ligo, kain, trabaho. Tulog, kain, ligo, trabaho. Baka yun na lang, my dear, ang iyong naging rotation. The Knight of Cups, mapagbigay ka, my dear, sa usapin ng pinansyal. Okay? Mapagbigay ka sa usapin ng pinansyal. So, ang nakukuha ko dito, my dear, hindi naman masamang magbigay, pero wag natin turuan na maging tamad. No, walang masama, my dear, na magbigay. Wag natin turuan na maging tamad. Okay? Yung mga tao sa paligid natin, especially yung pamilya natin. Okay? Wag natin turuan na maging tamad. Bigyan mo, tulungan mo, pero wag mong turuan na maging tamad. Okay? We have here the 5 of Cups. Okay? So, pakiramdam ko talaga malaking factor, my dear, yung mga tao sa paligid mo, yung mga energy sa paligid mo, kung bakit mo nararamdaman ng ganyan na parang hindi nasusuklian lahat ng effort mo, lahat ng ginagawa mo. So, I think
gamitin mo to my dear as a wake up call para sa'yo. Tingnan mo kung saan ba talaga ang may problema sa trabaho mo talaga, o sa trabaho mo ba, or sa handling of sahod or pera. Okay? We have here the death card, my dear. May kinakailangan magtapos. Kung hindi yan trabaho mo, yung ginagawa mo sa usapin ng pera. Kasi hanggang hindi mo na-analyze yan, habang buhay mo gagawin yung ganyang rotation. Trabaho ka ng trabaho. And mararamdaman mo, my dear, na parang wala kang goal. Walang nangyayari sa'yo. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Parang kahit din gaano kaganda yung trabaho mo, parang hindi mo rin siya matututunan mahalin. No? Kasi alam mo, my dear, sa akin, ang trabaho kaya mong mahalin eh. Kaya mong ma-enjoy ang trabaho mo kahit gaano kahirap. Kaso minsan kasi meron mga eksena sa paligid mo talaga na parang okay na sana, matututunan ko na sanang mahalin tong trabaho na to, pero walang natitira sa sahod ko eh. Ikaw kasi yan, pagdating sa usapin ng sahod, ikaw na yan. Pagdating sa usapin ng pera, ikaw na yan. Okay? So, bottom deck of the card is the Death card. Okay, panahon na daw, my dear, para baguhin mo yung sitwasyon mo ngayon. Walang magbabago kung hindi mo babaguhin. Okay? So, sa mga nakapili ng Pyrites, yan po ang inyong reading, mga my dear. I hope and pray, my dear, na nakatulong po ako sa inyo sa ginawa natin na reading ngayon. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo itong reading na to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!